Ilang beses na ba tayo nakakita ng mga modern love stories kung saan nagkakilala ang dalawang tao mula sa magkaibang bansa? Nagkagustuhan kahit sa mga balakid gaya ng edad, kultura at minsan may language barrier pa ang mga ito. Hindi na rin bago sa Pilipinas na ang isang Pinay ay magkaasawa na foreigner. Ang biro nga ng iba ay isang foreigner na naman ang nag-ahon ng isang pamilyang Pinoy sa kahirapan. Pero nung kakaumpisa pa lang ng year 2000 ay laganap na talaga ang mga dating sites kung saan libre makapaglagay ng mga impormasyon ang sino man na komportabling magpapakilala sa kahit sinong tao. Doon kikilatisin ng lalaki ang impormasyon ng isang babae kung ito ba ang hinahanap niya. Malaking porsyento na sumasali dito ay naghahanap ng kanilang mapapangasawa. Maraming mga Pinay na medyo salat sa buhay o nangangarap na makapunta sa ibang bansa ay nagbababad sa mga website na ganito. Pero maliban dito, may isa pang paraan at mas madali ito kumpara sa paghahanap sa mga dating sites. Hindi na nila kailangang maghintay kung kailan may makakapansin sa kanila at makikipagkilala. Ito ay walang iba kundi ang international marriage agencies o marriage brokers kung tawagin. Ito ay tumutulong sa mga taong naghahanap ng mga tinatawag na made-to-order brides. Pangkaraniwan na ito sa ibang mga bansa gaya ng Amerika. Maraming mga lalaki na sobrang busy sa kanilang mga buhay kaya nagpapahanap na lang sila ng mga babaeng pwedeng gawing asawa. Sa isang mahirap na bansa, kagaya ng Pilipinas, karamihan sa mga Pinay ay wala nang pake kung legit ba ang mga agencies na ito. Basta ang importante ay makakilala sila ng mga foreigner na tiyak na magsasalba sa kanila sa kahirapan. Ganito rin ang pangarap ni Cathy Bunesa May Deocates, isang 25 years old na dalaga na taga General Santos City. Hindi naman sila may tuturing na isa sa mga pinakamahirap na mamamayan ng lugar nila. Pero ang pamilya nila ay salat din sa napakaraming bagay. Isa siyang sales lady sa isang local department store sa Jensan. At gaya ng napakaraming babae sa Pinas, ang tingin niya sa mga foreigner ay sagot sa kanilang kahirapan. Kailan kaya tayo aalis sa lugar na ito? Ito ang laging tanong ni Cathy sa kasama niya sa trabaho. Kaya nga, sagot naman ito. Pero alam mo, may kakilala akong maraming kakilalang foreigners. Siya nga ang tumulong sa isang kaibigan ko eh. Ayun, nagkaasawa ng Hapon. Kwento sa kanya na kaibigan niya. Talaga? Pakilala mo naman ako. Baka matulungan niya ako makahanap ng foreigner na mapapangasawa din. Oo ba? Hintayin mo lang. Sasabihin ko. Ako nga din nagsubmit na rin ng mga requirements. Kaya ikaw maganda ka na lang din. Picture lang naman. Piliin mo yung medyo sexy at maganda ka tingnan. Pinayuhan pa ng babae si Cathy nang malaman na itong interesado nga kaibigan niya. Ang nakilala na kaibigan ni Cathy ay hindi talaga taga-agency pero may mga contact sa iba't ibang lugar. Naghahanap lang sila ng mga dalagang katulad ni Cathy na hindi naghahanap ng true love kundi sagot sa kanilang problema sa pinansyal. Ganun na nga ang nangyari. Pinuntahan siya ng recruiter. May pinasagutan na information sheet at hiningan siya ng picture niya na ikakabit sa papel. Sa South Korea naman ay may isang lalaking 42 years old na malungkot sa buhay. Ang pangalan niya ay Park at siya ay isang magsasaka. Nag-iisang anak lang siya at kasama niya sa bahay ang kanyang nanay. Si Park ay nagka-interes na maghanap na lamang ng made-to-order bride dahil hindi siya makahanap ng babaeng papakasalan sa kanilang lugar dahil palagi siyang busted. Nagkataon naman na may mga recruiter na naglilibot sa lugar nila Park. Kaya kinausap ni Park ang isang recruiter para tanungin kung paano makaka-order ng babae bilang made-to-order bride. Dito na siya binigyan ng mga katalog ng mga babaeng pwede niyang asawahin. Marami naman ang nasa katalog. Pero ang ganda ng Pilipinang taga Jensen talaga ang nakabihag ng puso niya. Matapos niyang ipaalam sa recruiter na si Cathy ang kanyang napili, ay agad naman itong nagbigay ng instructions dito. Nagbayad siya sa recruiter at ipinakilala siya sa dalaga sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Hindi nagtagal ay nagkasundo ang dalawa na pupuntahan ni Park si Cathy sa Pilipinas. Inihanda na ng marriage broker nila ang kasal nila sa Pilipinas dahil kasali naman ito sa binayaran ng lalaki.
Inihanda na rin ang papeles para sa pagsama ni Cathy sa lalaki papuntang South Korea pagkatapos ng kanilang kasal. Kaya na may handa ng lahat, itinakda na rin ang pagbisita ni Park sa Pilipinas noong 2009. Nay, Tay, dadating na si Park dito, sabi ni Cathy sa magulang niya. Ikakasal na ako sa kanya. Hindi ko akalain na magiging totoo ang mga pangarap ko. Makakapunta na ako na ibang bansa. Masayang sabi ni Cathy sa kanyang mga magulang. At nang dumating ang lalaki, nahalata man ng mga magulang na malaki ang agwat ng edad nito sa kanilang anak ay wala na rin itong sinabi. Dahil dayuhan nga at iba ang kulay ng balat, hindi na iniisip ng mga ito na magsasaka ito at baka hindi maging marangya ang buhay ng anak nila doon. Isang bagay din ang nakakahangang ugali ng mga Pinay. Kahit na walang nararamdamang pag-ibig, ay gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya. Ganito kalaki ang pagmamahal ng babae sa pamilya niya. Hindi man maliwanag ang magiging kinabukasan niya sa Korea, ay sumugal pa rin ito dahil sa pangarap niyang pag-asenso ng buong pamilya niya. Lumipas pa ang ilang mga araw bago lumipat ang dalawa papuntang South Korea. Taga Gwangju Province si Park, at pagdating nila ng lugar na ito ay dumiretso agad sila sa tirahan ng lalaki. Pagdating nila sa bahay nito ay nandoon ang nanay ni Park. Kahit hindi niya naintindihan ang sinasabi na matanda, ay nararamdaman niya na hindi masaya ang biyanan niya. Pero dahil likas sa mga Pilipino ang magaling makisama, ay hindi niya yung pinansin. Nakisama siya ng maayos at nagbuntong hininga na lang siya sa mga kapamilya na kakausap niya tuwing tinatawagan siya. Ang hindi nila napaghandaan dalawa ay ang communication gap dahil hindi marunong magsalita ng English si Park. Naging problema din ito sa kanyang biyanan dahil hindi niya maintindihan ang mga gusto niyang ipagawa. Nauwi sa senyasan ang kanilang pag-uusap. Ang una niyang mga buwan kasama ang kanyang asawa ay maayos pa ng simula. Nasa honeymoon stage pa kasi, kaya kahit may problema sa komunikasyon ay nahanapan pa rin ng solusyon. Subalit habang tumatagal ay nararamdaman niya na bumibigay ng kanyang asawa sa pressure at sa pag-uugali ng nanay nito. Nakikita ng biyanan niya ang mga malilit na bagay at palalakihin niya ang problemang ito. Kagaya na lamang ng mga pagkaing hinahanda ni Cathy para sa kanyang asawa. Pinupuna ito ng kanyang biyanan na hindi raw masarap at hindi ito mga pagkain Koreano na nakasanayan nila. Nakakaintindi na rin siya ng konting Koreanong salita, kaya alam na niya ang ilan sa mga sinasabi ng kanyang biyanan. Nang dumating ang panahon nagbuntis si Cathy, ay parang nagbago ang sitwasyon. Bahagyang bumait ang biyanan niya at inaalalayan na siya paminsan-minsan. Bagyan na buhay ang pag-asa para kay Cathy. Pero sandali lang pala ito. Nagkaproblema panganganak niya kaya kinailangan siyang ipasisaryan. Nadagdagan na naman ang utang nila sa kanyang biyanan dahil malaki ang kailangan nilang bayaran sa doktor at sa ospital. Pagka-uwi niya ay nagumpisa na kagad itong magreklamo kay Park na napakalaki na nabayaran niya at kailangan nitong ibalik ang ginastos niya kagad. Nang mga sumunod na mga araw ay napapadalas na ang pagpuputak ng biyanan ni Cathy sa asawa niya dahil sa utang nila sa kanya. Nagkataon din na hindi maganda ang kita ng lalaki kaya naging aburido na ang isip nito. Ang hindi alam ni Cathy ay may sinabi ang nanay ni Park sa kanya na isang paraan para masolusyonan ang problema nila sa pera. Gusto niyang pagkakitaan si Cathy para makabayad sila sa pagkakautang nila sa kanya. Sa umpisa ay hindi nakinig ang lalaki sa kanyang nanay, pero unti-unti na rin ito nagbago. Tuwing may kulang sa kanila, gamit man o pagkain, ay siya ang pinagdidiskitahan ng lalaki at sinasaktan na siya. Hanggang isang araw ay nangyari na nga ang hindi niya kailanman inaasahan. "Wag mo sa akin gawin ito! Maawa ka sa akin, Park! Tulungan niyo ako!" Mga pagmamakaawa ni Cathy sa kanyang asawa habang kinakaladkat siya neto papasok sa kanilang kwarto kung saan may lalaki naghihintay sa kanya. Katagalan ay sumunod na ito sa gustong gawin ng kanyang nanay. Ginawa nilang paupahang babae si Cathy at ang asawa niya mismo ang tumatawag sa mga kaibigan niya para ibenta ang pagkababae ni Cathy sa kanila. Tumawag si Cathy sa nanay niya sa Pilipinas. "Nay, tulungan niyo ako. Alisin niyo na ako dito, parang awa niyo na." Pagmamakaawa ni Cathy sa kanyang magulang nang makausap nila ito. Ang sabi ng ama niya ay lumapit sila sa Department of Foreign Affairs
para matulungan sila sa problema nila. Hindi naman nagpabaya ang mga opisyal sa embassy at pinuntahan din kaagad ang bahay ng asawa niya sa Gwangju. Kinausap nila si Cathy. "Cathy, kamusta ka na dito?" Tanong ng mga taga-imbahada sa kanya. "Tumawag kasi ang mga magulang mo sa DFA at sinabing inaabuso ka raw dito." Sagot naman ni Cathy, Wala po. Wala pong problema. Okay lang po ako dito." Sagot naman ni Cathy. "Nangihina lang ako kasi kapapanganak ko lang." Ito ang mga naging sagot ni Cathy, kaya walang nagawa ang mga taga-DFA at nagpaalam na lang sa kanya. Nangyari ito noong October 2010. Simula ng araw na binisita siya ng mga taga-imbahada ay hindi na siya pinapayagang makatawag sa mga kaibigan niya. Pero may iba sa kanila ang nagsasabi na nakapagsumbong siya sa kanila na minamaltrato siya sa bahay ng asawa niya at binubugaw pa siya nito. Hindi man mapalagay ang mga magulang ni Cathy sa Pilipinas, ay wala rin sila magawa dahil napakalayo nila. Hanggang isang gabi ng Nobyembre, nakatanggap sila ng tawag mula kay Cathy. Pero hindi ito nagsalita. Bagkus ay umiiyak lang ito ng umiiyak hanggang mawalan na ito ng boses. Lalong kinabahan ang mga magulang neto pero hindi rin nila mapadalhan ng pamasahe ang anak nila dahil wala rin silang pera. Hanggang sumapit ang January 11, 2011, nakita ang katawan ni Cathy na nakabitay sa isang abandonadong bahay ilang metro lang ang layo mula sa bahay ng asawa nito. Ang sabi ng mga pulis ay suicide ang ikinamatay ng babae. Di umano ay may postpartum depression ito kaya nakuha nitong magpakamatay. Bumagsak ang mundo ng pamilya ni Cathy pero hindi sila naniniwala na nagpakamatay ang anak nila. Pinadala ang bangkay niya at ang sabi ng medico legal na sumuri sa kanya ay suicide nga ang ikinamatay nito. Pero ang resulta ng autopsy na ginawa ni Antonetta Odi na ang cause of death ay asphyxia by strangulation. Hindi nagpakamatay si Cathy. Pero kahit ipinakita ito sa gobyerno ng Korea, sinabi ng Director ng National Forensic Service na si Chung Nak-un na nagkamali ng findings niya si Odi. Sinuri daw na maigi ng kanilang mga eksperto ang pinangyarihan ng krimen at wala silang nakitang foul play. Wala na talaga magagawa ang pamilya ni Cathy kung hindi tanggapin na ang mahal nilang anak ay nawala sa kanila dahil sa pangarap nito mabigyan sila ng magandang buhay. Di umano ay nagbigay ng 1.5 million won si Park sa pamilya ni Cathy. Kung totoo man ito, napakababa pala talaga ng halaga ng buhay ni Cathy sa mata ng kanyang napangasawa. Sadyang nakakalungkot lang na ganito ang naging katapusan ng kanyang kwento.